Ang 7 minutong video sa Pilipinas na nakpayak sa buong Amerika. Isang malaking kaguluhan ngayon ang nagaganap sa Amerika. Ito ay dahil sa isang dokumentaryo ngang isang US broadcasting company na bumisita sa Singapore, Vietnam at Pilipinas upang pagkumparahin ang kamalayang sibiko ng mamamayan. Nakuhanan nila ngang video ang isang eksenang lubhang nakakagulat. Nang i-broadcast ang eksenang iyon, hindi napigilan ng mga manonood na mapaluha. May ilang manonood pa ang nag-alala at nagtanong kung magiging okay lang ba ang Singapore at Vietnam matapos may palabas ang ganoong eksena. May mga kwento ring nagsasabing ang ilang staff na naroon mismo sa lugar ng pangyayari ay halos masuka sa kanilang nasaksihan. Ano nga ba ang eksenang nakita nga documentary team sa Singapore, Vietnam at Pilipinas na naging dahilan ng ganitong kalaking kaguluhan? Halina't sabay-sabay nating alamin. Ako si Bella, isang producer ng mga international documentary sa isang US broadcasting station. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol sa isang espesyal na karanasan na tuluyang nakpabago sa direksyon ng aking buhay. Ang inakala kong isang ordinaryong documentary shoot lang ay ganap na bumago sa aking pananaw sa mundo sa pamamagitan ng kwentong ito. Nais kong ibahagi ang aking paglalakbay kung paano nawala ang aking mapakiling laban sa isang bansa sa Timog Silangang Asya at kung paano ako nagkaroon ng isang bagong perspektibo. Nagsimula ang lahat sa isang conference room sa 14th floor ng aming headquarters sa Manhattan, New York. Nung umagang iyon, may kakaibang bigat sa hangin. Regular na planning meeting iyon ng Global Contents Department, ngunit nitong mga nakaraang buwan, patuloy na bumabagsak ang ratings ng aming departamento. Seryoso ang mukha ng aming station director mula pa sa simula ng pulong. Kailangan natin ng bagong content na kukuha sa puso nga manonood. Isang proyekto na nakakaantik ng damdamin at may pandaigdigang pananaw. Habang lahat kami ay tumatango, nagtaas ang kamay ang pinunong Asia Department. Bakit hindi tayo gumawang serye na naghahambing sa kamalayang sibiko sa buong mundo? Partikular na obserbahan natin ang pagugalingam mga bata sa Timog Silangang Asya. Nagbigay siyang mas konkretong ideya. Paano kung gumawa tayong dokumentaryo na naghahambing kung tinutulungan bang mga bata sa Timog Silangang Asya ang isang matandang hirap at mabagal na maglakad sa kalsada? Masusuri natin ang epekto ng kultura at paraan ng edukasyon. Nakuha ngang suhestiyon ang interes ng lahat. At lalo na ako, nagustuhan ko ang tema. Naisip ko na ito ay isang kawili-wiling eksperimento kung saan may kukumpara ang kamalayang sibiko ng bawat bansa sa pamamagitan ng natural na reaksyon ng bata. Pagkatapos ng pulong, tinawag akong direktor. Ikaw ang itatalaga kong head producer ng proyektong ito. Siguraduhin mong maganda ang resulta. Pawi na ako mula sa opisina nang biglang sumikip ang dibdib ko. Sa loop ng elevator, bigla kong naalala ang isang pangyayari 4 na taon na ang nakalipas sa dati kong pinagtatrabahuhang istasyon. Noon, dahil sa pressure na magpataas ng ratings, pinilit akong gumawa ng pekeng eksena. Bilang isang baguhang producer, sumunod ako at nasangkot sa isang malaking kontrobersiya. Nang mabunyag ang katotohanan, binatikos ako online at kinailangan kong umalis sa istasyon. Mula nun, gabi-gabi akong binabangungot at seryosong pinag-isipan na iwan ang industriya. Kahit sa bago kong istasyon, hindi nawala ang trauma. Pagpasok ko sa opisina kinabukasan, huminga ako ng malalim sa harap ng aking desk at nangako sa sarili. Sa pagkakataong ito, hindi ako gagawang peke, kukunan ko lang ang katotohanan. Ang tunay na damdamin ay nagmumula lamang sa katotohanan. Noong Biyernes na iyon, nagkaroon kami ng pulong para pagpasyahan ang mga bansang kukunan. Kasama ang mga eksperto sa Timog Silangang Asya, pinag-usapan namin ang pinakamabisang lokasyon at pagkakasunod-sunod. Inilatak ng Vice President para sa Asya ang isang mapa. Malaki ang audience sa Singapore at Vietnam, kaya unahin nating kunan ng husto ang mga iyan. Lalo na ang Singapore, kilala sila sa pagiging maunlad at disiplinado, kaya siguradong makakakuha tayo ng magagandang eksena doon. Pagkatapos, itinuro niya ang Pilipinas at nag-isip sandali. Maliit lang ang market sa Pilipinas at wala sigurong masyadong aasahan doon. Huli na lang natin silang kunan.
Sa totoo lang, lubos akong sumang-ayon sa kanya. Hanggang sa panahong iyon, halos wala akong alam tungkol sa Pilipinas. Ang alam ko lang ay magagandang beach at si Manny Pacquiao. Kung ikukumpara sa organisadong imahe ng Singapore at sa mabilis na pag-unlad ng ekonomiya ng Vietnam, ang Pilipinas ay tila isang pangkaraniwang lokasyon lamang. Kaya naman, habang binubuo ang schedule at plano, hindi ko gaanong pinaktuunan ng pansin ang bahaging Pilipinas. Ang interes ng production team ay nakasentro sa Singapore at Vietnam. Matapos ang isang buwang masusing paghahanda, papalapit na ang araw ng aming pag-alis. Sa huling meeting ng team, kinumpirma namin ang magawain ng bawat isa. Ang tension at excitement ay ramdam sa silid. Ito ay isang malaking pagkakataon para sa akin. Napagpasyahan naming kumuhang footage malapit sa maparalan sa sentro ng Singapore at sa district sa tunging Ho Chi Minh City, ang Pilipinas. Sa totoo lang, ay balak naming kunan sa kung saang madaling lugar lang, ngunit nang patapos na ang pulong, nakmamadaling pumasok si Emilia, ang namamahala sa visa at administrative procedures. Puti ang kanyang mukha. Producer, may problema po tayo. May issue sa special filming permit natin sa Singapore. Sa nandinig na boses ni Emilia, tumahimik ang buong silidon yung permit na inasahan na iting suporta mula sa isang foundation sa Singapore, sinuspindero ang Shenja, aabutin paraw ngang hindi bababa sa 2 linggo. Nang marinig ko iyon, parang huminto ang mundo ko. Ang Singapore ang aming pangunahing destinasyon, hindi namin ito maaring laktawan, nasira ang buong schedule. Nai-anunsyo ng aming PR team ang petsa ng broadcast at may mga kontrata na kami sa mga advertiser. Agad akong tumawag sa International Department ng Headquarters. Matapos pag-usapan ang iba't ibang alternatibo, iminungkahi nila paano kung mauna muna kayo sa Pilipinas habang hinihintay na maayos ang permit sa Singapore. Hindi maganda ang pakiramdam ko noon. Nabigo ako na hindi kami makakapunta sa aming pangunahing destinasyon at kailangan naming unahin ang Pilipinas. Nawala akong anumang inaasahan. Para bang manunod ka dapat nga NBA Finals, pero bigla kang sinabihang manut muna ngang laro sa barangay. Ngunit wala kaming pagpipilian. Sa isang buntong hininga na may halong inis, bumulong ako, mukhang hindi natin masyadong mapapakinabangan ang pagpunta doon. Hindi ko inakala na ang hindi inaasahang pagbabagong iyon ang magiging pinakamahalagang yugto nga aking buhay. Gabi bago kami umalis, hindi ako makatulog. Alam kong napakahalaga ngang proyektong ito para sa aking karera. Ito ang unang malaking proyekto ko sa istasyong ito, at kung hindi ako magtatagumpay, hindi ko mabubura ang dungis ng nakaraan. Habang nakatingin sa city lights ng New York, nangako ako, sa pagkakataong ito, kailangan kong magtagumpay. Anuman ang mangyari, katotohanan lang ang kukunan ko. Kasabay nito, may duda sa aking isipan, ano kaya ang makukunan natin sa Pilipinas? Baka sayang lang sa oras. Kinalaunan, nakatulog ako nga halos 2 oras lamang. Pagkatapos ng mahabang biyahe, dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, bandang 4:00 ng hapon. Pakot ang lahat dahil sa may hit 15 oras na biyahe at husto na lang naming kunin ang makabakahe at maktungo sa hotel. Ang team ay binubuo ng 6 na tao. Ako, si Tomas ang cameraman, si Sara sa sound, si Miguel sa ilo, si Emilia sa admin at si Jason ang aming researcher. Pababa kami sa eskalator nang biglang natapilok si Tomas at nawalan ng balanse. Dahil sa pagkabigla, nahulog ang bag ng kanyang magamit at gumulong ito pababa sa hagdanan na may malakas na kalabok. Laman nun ang isang bagong high-definition camera at mga lente na nakakahalaga ng mahigit 20,000. Naku po, sigaw ni Tomas, natigilan kaming lahat. Kung nasira ang mamahaling kagamitan na iyon, maaring hindi na kami makapag-shoot. Habang natataranta kami, isang kamanghamanghang bagay ang nangyari. Ilang Pilipino sa paligid ang agad na lumapit. Okay lang po kayo sir, tulungan na po namin kayo, sabi nila at kusa silang tumulong. Isang lalaking nasa late 20s ang walang pag-alinlangang binuhat ang mabigat na bag. Isang babaeng nasa 60s naman ang nagtanong kay Tomas sa Ingles, "Are you okay?"
Habang ang iba ay mabilis na pinulot ang mga maliliit na kagamitan na kumalat. Maging ang isang security guard ay lumapit para tumulong. Napaisip ako sandali. Ganito ba talaga ang matao sa bansang ito matulungin o nakataon lang na mababait ang mga nakasalamuhan namin? Dahil sa pagod, hindi ko na ito masyadong inisip. Nagpasalamat na lang kami at umalis. Paglabas namin ng airport, naramdaman ko ang maling sanggang hanging, ngunit may kakaibang sigla. Malinis at maayos ang paligid kahit naabala ang mga tao. Sinabi ko sa team na mag-check-in muna kami sa hotel at bukas na lang maglibot. Ngunit kahit sa biyahe papuntang hotel, nagpatuloy ang mga hindi inaasahang impresyon. Una, ang pagsakay namin ng transportasyon papuntang siyudad. Nagbook kami ng Grab at ang driver ay napakapalakaibigan. Nagulat ako na halos lahat ay marunong mag-Ingles. Sa New York, ang mga sistema ng bus at subway ay makahiwalay. Dito, simple lang ang transportasyon. Nagulat si Sarah sa galing ng sistema. Wow, mas moderno pa ito kaysa sa New York. Doon, papel na schedule pa rin ang gamit namin. Pagdating namin sa aming hotel sa Makati, mga 30 minuto ang lumipas. Ang check-in ay napakabilis. Sinalubong kami ng staff na may ngiti at matatas na Ingles. Kayo po ba ang documentary team mula sa US? Nahanda po kami ngang isang espesyal na storage room para sa inyong mga kagamitan. Naalala nila ang impormasyong iniwan namin sa booking. Humanga ako sa ganoong klaseng serbisyo. Matapos mag-ayos sa aming mga kwarto, nagutom kami. Bumaba ako sa front desk at nagtanong ng malapit na kainan. Kumuha ang staff ng mapa at minarkahan ang ilang lugar. Itong Filipino restaurant na ito, sikat sa mga dayuhan. May English menu din po sila. 5 minutong lakad lang mula sa hotel. Gabi na pero maliwanag pa rin ang kalsada at maraming tao. Ang nakakuha ng pansin ko ay ang mababaeng mag-isang naglalakad kahit gabi na. Sa New York, delikado iyon, pero iba sa Maynila. Pagpasok namin sa restoran, masaya kaming sinalubong ng staff at binigyan ng English menu. May malitrato at paliwanag ang bawat pagkain tulad ng sinigang, adobo at lechon kawali. Umorder akong adobo habang ang iba ay nak-order ng iba't ibang putahe. Nang dumating ang pagkain, muli kaming namangha. Lahat ay masarap at maganda ang presentasyon. Grabe, ang sarap nito, sabi ni Thomas nagulat. Sa New York, mahal ang pagkain, pero dito, dekalidad na at abot kaya pa. At ang lasa, napakasarap. Unang beses naming kumain ng pagkaing Pilipino, pero lahat kami ay nasiyahan. Nang magbabayat na kami, lumapit ang may-ari at nagtanong sa Ingles. First time niyo po ba dito? Ano pong sadya niyo sa Pilipinas? Nang sabihin naming para sa isang dokumentaryo, ngumiti siya. Welcome to the Philippines. Sana makakuha kayo ng magagandang video. At binigyan niya kami ng libreng leche flan bilang dessert. Lahat kami ay naantik sa kanyang kabaitan. Pabalik sa hotel, nagsalita si Sarah. Ang babait nga tao dito. Kahit unang beses ko lang dito, hindi ako nahirapan. Tumango ako. Pero sa isang bahagi ng inisip ko pa rin, baka espesyal na trato lang ito sa mga dayuhan. Baka iba ang totoong buhay dito. Kinabukasan, maaga akong gumising para maglakad-lakad. Gusto kong makita ang pagising ng siyudad. Nagulat ako na alas 6 pa lang ng umaga. Buhay na ang paligid. May mga nagjo-jogging, mga papasok sa trabaho, at mga nagbubukas ng kanilang mga tindahan. Napansin ko rin ang kalinisan ng mga kalsada. Pagbalik ko, nagmeeting kami. Iminungkahi kong maglibot muna kami sa Maynila para maganap ng posibleng kunan, ngunit may magandang balita si Emilia. Producer, naayos na po ang permit natin sa Singapore. Pwede na tayong lumipat bukas papuntang Singapore. Lahat kami ay nakmadaling maghanda. Kahit maikli lang ang aming pananatili sa Maynila, may kakaibang panghihinayang akong naramdaman. Isang gabi lang kami doon, pero parang napamahal na ako sa lugar. Habang nasa eroplano, paulit-ulit na sumasagi sa isip ko ang kabaitan na naranasan namin sa Maynila. Ngunit mas nangingibabaw ang pressure na kailangan naming maging matagumpay sa Singapore. Ito ang aming pangunahing lokasyon.
Pagdating sa Changi Airport ng Singapore, ang unang impresyon ay moderno at maayos ang lahat, ngunit doon nagsimula ang problema. Para makakuha ng permit, napakaraming burokrasya ang kailangan. Ang paglalagay ng isang aktor na gaganap na matanda malapit sa isang paaralan ay nangangailangan ng pahintulot mula sa iba't ibang ahensya. Ang mga prosesong dokumento ay napakakumplikado at hindi matulungin ang mga opisyal. Sa isang opisina, sinabihan kami na kailangan ng special review para sa foreign media at humingi sila ng karagdagang dokumento na kailangang isalin sa kanilang wika. Sa police station, sinabi nilang mahirap magbigay ng permit dahil makakaabala ito sa trapiko at aabutin ng mahigit 10 araw ang pag-aral dito. Hindi ko akalain na ganito kabagal ang proseso sa Singapore, sabi ni Jason na pagod na. Habang naghihintay, paulit-ulit kong naalala ang karanasan namin sa Pilipinas. Doon, mabilis ang lahat. Dito, parang hindi kami umusat. Inabot kami ng 10 araw bago makuha ang permit, na may napakahigpit na kondisyon. Sinimulan namin ang eksperimento. Ang aktor na si Mr. Tan ay nakpanggap na matanda at mabagal na tumawid sa pedestrian lane. Ngunit ang resulta ay nakakadismaya. Karamihan sa mga bata ay naghihintay lang sa likod niya o kaya naman ay mabilis na lumulusot sa gilid kapag malapit nang magbago ang ilaw. Halos walang nagtangkang tumulong. Lalo na ang isang eksena kung saan isang batang babae ang halos itulak si Mr. Tan para lang makatawid. Akala ko ba disiplinado ang makatao dito? Sabi ngang isang staff. Bumaksak ang loop naming lahat. Nang i-report namin ito sa headquarters, sinabi ng direktor hindi magiging interesado ang mga manunod diyan. Pagkatapos ng 1 linggo, sumuko kami at naktungo sa aming susunod na destinasyon, Vietnam. Sa isip-isip ko, sana pala mas marami tayong kinunan sa Pilipinas. Sa Ho Chi Minh City, sinalubong kami ng makapal na usok. Mahirap huminga. Mula pa lang sa airport, nagaproblema na. Ang immigration ay napakahigpit at ang customs ay inisa-isa ang aming mga gamit. Inabot kami ngang 3 oras bago makalabas. Ang pakuhang permit ay mas malala pa. Nagtuturuan ang maahensya. Sabi ngang isang interpreter na inarkila namin, mahirap po talaga para sa foreign media na kumuhang permit dito. Inaabot po iyan ng ilang buwan. Ilang buwan? Wala kaming ganoong katagal na panahon. Nagsisi ako na sana sa Pilipinas na lang kami nag-shoot. Dun, mabilis ang lahat. Habang nahihintay, nakita namin ang kawalan ng pakialam nga tao. Isang matandang lalaki ang malubhang umubo sa lobby ng isang gusali ng gobyerno, pero walang pumansin sa kanya. Pagkatapos ang 3 linggo, nakakuha kami ng pansamantalang permit. Ang resultang eksperimento ay mas masahol pa kaysa sa Singapore. Ang mga bata ay hindi lang walang pakialam, ang ilan ay bastos pa. May isang batang nagsabing ang bagal naman ng matandang yan, parang tanga. Ngunit ang pinakamasaklap na nangyari ay nang isang bata ang sadyang bumangga at nakpatumba sa aming aktor. Naktawanan lang ang mga bata at tumakbo palayo. Walang sinumansa, mga nakatatanda sa paligid ang tumulong. Nang gabing iyon, habang pinapanood namin ang footage, bumaksak ang aking loop, tumawag ang headquarters. Hindi natin pwedeng ipalabas yan, nakakagalit lang, itigil na natin ang proyektong ito. Sa desperasyon, nakmakawa ako, please, bigyan niyo kami ng huling pagkakataon. Babalik kami sa Pilipinas. Iba ang pakiramdam ko doon. Nakalangan man, pumayak sila. Sige, pero kung wala kayong makuha doon, tapos na talaga. Pagbaba namin sa Naiya, pakiramdam ko ay umuwi ako. Isang airport staff ang lumapit agad at nag-alok ng cart. Tulungan ko na po kayo, ma'am. Pagkatapos ang hirap na dinanas namin, parang isang oasis ang Maynila. Ang pakuhang permit na inabot ng linggo sa ibang bansa ay natapos sa loob lang ng 2 araw. Ang opisyal sa City Hall ay napakatulungin. Dokumentaryo, maganda yan, irerekomenda ko kayo sa ilang paaralan. Mga 3:30 ng hapon ang uwian ng mga bata, namangha ang buong team. Sinimulan namin ang eksperimento malapit sa isang paaralan sa Quezon City. Ang aming aktor, si Lolo Berto, ay dahan-dahang tumawid sa pedestrian lane. Kinakabahan ako. At doon, nangyari ang himala.
Hindi pa nakakalayo si Lolo Berto, isang batang babae ang lumapit. "Lolo, tulungan ko na po kayo," sabi niya sabay hawak sa braso nga matanda. Isang batang lalaki naman ang sumigaw sa kanyang nga kaibigan, "Teka, may tumatawid pa," para pigilan silang tumakbo. Isang bata pa ang kumuhang bayong ni Lolo Berto, napanganga kaming lahat. "Ito na yon, ito ang eksenang hinahanap namin," naramdaman kong may tumulong luha sa aking mga mata. Para sa mas dramatikong eksena, ipinadapan namin si Lolo Berto na kunwari ay natisod at kumalat ang kanyang nga pinamili. Bago pa kami makalapit, isang grupo ngang bata ang dumumok sa kanya. "Naku, Lolo, okay lang po kayo, tulungan po namin kayong pulutin yan." Nang makita ang isang bata ang gasgas sa tuhod ni Lolo Berto, naalala siya, "Lolo, may sugat po kayo, dalhin po natin kayo sa Barangay Health Center." Hindi 900 ang tinawag niya, kundi ang local health center, isang napaka-Pilipinong tugon. Nang tanungin namin kung bakit sila tumulong, sumagot sila, "Tinuro po sa amin sa bahay at sa school na laging tulungan ang mga matatanda." Isang batang babae ang nagsabi, "Sabi pong lola ko, yan daw po ang pagiging tunay na Pilipino." Nang gabing iyon, habang pinapanood ang footage, lahat kami ay umiyak sa tuwa. "Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakuha ng ganito kahalagang eksena," sabi ni Thomas. Nang makitang headquarters ang video, puro papuri ang natanggap namin, tumawag mismo ang director. "Bella, nakuha mo na, nakakaiyak." Ang pagkakaibang kawalan ng pakialam sa Singapore at Vietnam sa kusang loob na pagtulong ng mga batang Pilipino ay napakalaki. Ang dokumentaryo ay naging isang dambuhalang tagumpay. Pagkatapos ngang broadcast, bumaha ang mga mensahe mula sa mga manonood na nagsasabing naantik sila sa kabaitan ng mga batang Pilipino. Naging viral ang Filipino Kids sa social media. Dahil sa pangyayaring iyon, lumaki ang aking interes sa Pilipinas. Humiling ako sa headquarters na ma-assign bilang correspondent sa Maynila. Ngayon, dito na ako nakatira at ibinabahagi ko sa mundo ang iba't ibang kwento ang bansang ito. Araw-araw, napatutunayan kong hindi aksidente ang kabaitang naranasan ko sa airport. Ang pagmamalasakit na iyon ay hindi limitado sa isang henerasyon, ito ay nakatanim sa kanilang kultura. Kung iisipin ko, ang problema sa permit sa Singapore ang naging pinakamalaking biyaya. Kung hindi dahil doon, baka hanggang ngayon, ang tingin ko pa rin sa Pilipinas ay isa lamang maliit na bansa. Ang hindi inaasahang paklalakbay na iyon ang nakpabaho sa aking buhay. Kaya ngayon buong pagmamalaki kong sinasabi sa lahat, ang Pilipinas ay isang bansang higit pa sa iyong nakikita. Ang tunay na yaman nito ay hindi nasa mga gusali o ekonomiya, kundi nasa puso at pagmamalasakit ng mamamayan nito. At patuloy kong ikukuwento sa mundo ang mga pambihirang kwento ng bansang ito.